ganito po ako magluto ng sinigang na bangos. At higit sa lahat, ang ating bangos ay ating natatanggalan muna ng tulis bago ko iluto. Yan po, ating ginigisa ng mga sangkap para mas panunod ang sarap ng ating mga sangkap ng ating sinigang na bango. Yan po. Yan po, pag gisa na po ang ating mga ricado, siyempre lalagyan na po natin ang ating sabaw. Ayan po mga kaibigan, habang inaantay natin kumulo ang ating sabaw na sinigang, ako po kasi pag nagsisigang ay nilalagyan ko ng konting paminta. Yan, at higit sa lahat, lalagay na rin natin ng asin. Pero mamaya pa po ang final na verdict niya kung tama na yung lasa ng ating sinigang. Sa ngayon po ay hihintayin po muna natin kumulo ang ating sabaw. Ngayon po ilagay na lang natin ang ating mga sangkap, mga gulay. Tulad ng labanos. Yan. Damihan natin yung labanos para mas masarap. At siyempre, ang ating talong. Yan. Ihuli po natin ang ating kangkong at alam naman natin ang kangkong ay napakabilis maluto. So, antayin po uli natin na kumulo ang ating sabaw. Saka na natin ilagay ang ating pangpinali, ang ating kangkong. Saka natin titikman kung ayos na sa inyong lasa ng ating sinigang. Kung sa tingin niyo kulang pa, kayo nang bahala magdagdag. Yan ang kagandahan ng boneless na bangus kasi pag kumakain ka, hindi ka na maabala pa sa katatanggal ng tinik. Kaya may enjoy mo talaga yung sarap ng sinigang. Ang ating mga sangkap. Ayan. At syempre hindi sasarap ang sinigang kung walang sili. Kaya lalagyan na rin natin ang sili at ang ating kangkong. Yan, konting kulo na lang din po ang ating aantayin and then tapos na po ang ating sinigang na bangus na boneless. Yan po. Later on, papakita ko po sa inyo ang ating finished product. Yun na po. Tapos na po ang ating sinigang na bangus.